Marami raw napakong pangako si PBBM kaya dapat lang na punahin ito ayon kay Congressman Edgar Erice. Kumbinsido raw siya na motibo sa pagkakasibak niya bilang Senior Deputy Minority Leader ang kanyang mga kritisismo. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Ibig sabihin, ako naman mapagkumbabang aaminin ko kung mali ako. Pero sa halip na pigilan yung pagsasalita sa Kongreso, deliberative body nga ang Kongreso, dyan nga lalabas. Alam mo, sa mga private companies, nagbabayad pa nga ng critics para lumabas yung mga pagkukulang at pagkakamali. At kung gagamitin lang yung mga criticisms mo upang itama yung mga mali o improve yung mga mali, yan talaga yung essence ng pagiging at role ng isang minority. Ang kritisismo sa Kongreso ay dapat pinagdedebatehan, hindi pinipigilan. Yan ang giit ni Caloocan City Representative Edgar Erice matapos siyang matanggal bilang Senior Deputy Minority Leader sa House of Representatives. Sa Politico Nightly ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Erice na bahagi ng tungkulin ng minority ang magbigay ng check and balance sa mga pulisya ng administrasyon. Well, I've been consistently criticizing the Marcos administration. Pero yung aking pag-criticize is my job as the minority. Di ba? Yan ang to provide a check and balance. At sa aking palagay naman, yung aking mga criticisms ay hindi naman personal attack, kundi policy, yung mga policies ang aking inaatake. Ayon kay Erice, posibleng may kaugnayan ang kanyang mga batikos sa admin sa pagkakatanggal niya sa pwesto. Tila may problema raw sa Kongreso na hindi raw matanggap ang kanyang kritisismo. Yan ang problema ng dynasty kasi presidente, ang majority leader, yung anak niya. Kaya pag nagsasalita ako doon, ang objective ni Majority Leader Sando Marcos, protektahan yung ama niya kaysa protektahan yung integridad ng legislative process. Dahil siya ang majority leader, nagamit niya yung kapangyarihan niya upang mapigilan yung mga valid na kritisismo. Kasi kung mali naman yung kritisismo ko, di makipagdebate na lang sa akin sa plenaryo. Una na ring binatikos ni Erice ang ilang pulisiya ng administrasyon, kabilang ang mga pangakong anyay hindi raw natupad na nooy binigyang linaw na ng palasyo na malaki na ang inusad ng flood control scandal. Marami nang prioritize ang Pangulo na hindi naman natutuloy. Marami siyang mga pangako para mapagtakpan yung pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa, yung flood control ghost projects, yung mga substandard infrastructure projects. Marami siyang pinangako. Una, sabi niya, ay kinakailangan may makulong before December 15, sabi niya. Pero Marso na ngayon, wala. Kaugnay nito, pinuna rin ni Erice ang panukalang anti-political dynasty bill na kamakailan ay naprubahan sa committee level. Anya, sa halip na ipagbawal ang political dynasties, lalo pa raw nitong pinapalawak ang posibilidad na makapuwersa ang magkakapamilyang politiko sa iba't ibang pwesto sa pamahalaan. Sa kabila nito, sinabi ni Erice na magpapatuloy pa rin siya sa pagbibigay ng kritisismo sa mga isyong anyay dapat tutukan. Kahit wala akong pwesto, kahit na hindi na akong Senior Deputy Minority Leader, ako yung magsisilbing, I'm designating myself as the equalizer. Para kay Erice, ang kritisismo ay bahagi ng isang demokratikong proseso. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.